lousy script. Ulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Morning. Reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and then ni Representative Saltico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kayo? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabing fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor, ano po ang wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba may-ari? Yan ba ang hula mo? Good morning. Yusek, sa darating na March 2 to 4, tatalakayin na ng Justice Panel ang impeachment laban kay VP Sara. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? May posisyon po ba kayo? At handa po ba ang administrasyon sa anumang posibleng epekto? Thank you. Ang impeachment complaint na didinggin ay ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Yun lang po. Next question po, Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho, tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Next question po, mula kay Ivy Reyes, Billionaire. Isa, good morning.
The palace usually releases an official statement when it comes to days of commemoration, but now there's wala pa pong statement on EDSA. Kung meron, maglalabas po ba ng statement ang palasyo? And if not, what makes EDSA commemoration any different? Sa mamaya po siguro, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan, pero wala pa po sa atin na ibababang anumang impormasyon patungkol. But